Number 4, mga pamangkin, nakatapos na sa episode 1, episode 2, and 3. Nabigyan ko na rin kayo ng tips and guidelines and also based from my own experience. So, ito naman sa episode number 4, napakaganda rin ng topic natin, which is mabibigyan ko rin kayo ng mga tip dito. Tips with S na. Saan makakahanap ng legitimate VA jobs or platform? Sa mga job platform for online jobs. Usually, ang mga kilala is Online Job PH, si Upwork, si Fiverr, si Freelancer, si LinkedIn. Kailangan din na doon, lalo kay LinkedIn, sobrang bilis doon. Lalo yung mga gustong mag-apply sa agency, ang dami doon. Search nyo lang yung nahanap nyo doon sa ibang job platform na hiring. Doon nyo hanapin yung specific na ginagawa nyo yung task. Ayun, lilitaw doon. Napakabilis doon. Sobrang dami na doon naghahanap at marami na mga job employment. Pinsa sila na magre-reach out sa iyong mga recruiter na. Next question. Paano gumawa ng attractive proposal or cover letter? Guys, yung cover letter, magbe-base ito sa iyong skills na magbe-base din doon sa job description nila. So, parang sinasummarize mo yung iyong resume or yung skills na magmamatch doon. So, parang sinasagot mo lang siya, okay? Nasa sa'yo yun kung paano mo siya sasagutin. Basta ang kailangan, relate doon sa hinahanap nila yung proposal mo. Kasi pag pinopropose mo na ikaw ay marunong sa mga troubleshooting, tas ang hinahanap pala nila ay graphic designer, so ang layo, di ba? So, dapat relate lang din doon mismo sa job description nila. And syempre, yung resume mo, make sure na relate lang din doon sa job title nila. Okay, yan na, mga tips yan, okay? Ano ang sasabihin sa interview kung wala akong experience ko? So, kung wala ka pang experience, ang sasabihin mo, yung totoo. Sabihin mo sa kanila na wala ka pang experience pero nag-attend ka na sa mga online courses, nag-research ka na or what, or meron ka ng actual experience naman, yun nga lang, for virtual wala pa. So, pwede mong aminin na gano'n, yung totoo, maging honest ka lang, kasi minsan mahirap yung magwo-work at tapos di mo sasabihin yung totoo. Mahirap yun. Kailangan yung yung balance lang tayo. Ngayon, hindi naman natin control yung isip ng iba. Yung iba, pipilit pa rin yung fake it till you make it. Bahala kayo kung gusto niyo fake it till you make it. Basta make sure na kapag kayo nakuha niyo yung first landed job nyo, make sure lang naman na kayo talagang paninindigan ninyo at aayusin ninyo yung inyong task and yung pinagkatiwala sa inyo ng mga client na trabaho. Yun lang naman, hindi naman natin din kokontrahin yung mga taong yun. Kasi decision naman nila yun. So, i-respect lang natin sila. So, yun lang guys. Interview, walang experience, umamin. At syempre, huwag kang mag-a-apply kung sa tingin mo nagre-require sila ng kung hindi sila pwede ng mga no experience. Kasi naka-note naman minsan sa mga job description kung bawal sila o yung job description na to is for senior level, for expert level or junior lang. So, kung mga junior, pwede na kayo doon. Pero yung mga medium expert, medyo hanap na kayo ng ibang a-applyan. Ano pa yung question dito? Paano umiwas sa mga VA scams? So, yung VA scam, ito yung mga na-a-applyan pa rin sa mga online job platforms or mga someone na nagme-message sa'yo na client daw. Tapos, bibigyan ka nila ng mga task. Tapos yung task na yun, hindi natatapos. Mayroon pa another task pa. So, kapag mga ganun yung tema, nagpapalibre ng trabaho yun, guys. Huwag kayo basta-basta magpapaniwala sa mga test exam, sa mga ganun. Pero hindi ko nilalahat yung test exam kasi mayroong mga legitimate company pa rin na nagpapa-exam. Ngayon, makikita nyo naman kung ano yung company name nila kapag nag-respond na sila sa message ninyo. So, search nyo lang yung company name nila, check nyo kung legit. Kung mga pang gmail.com, medyo maging hesitant kayo dyan sa pagre-reply or sa paggawa ng task. Pero syempre, experience pa rin naman yung pag-create ng task na yon. So, at least may natutunan kayo doon. And besides, syempre,
dito sa freelancing, asahan na maraming rejection bago ka makapasok sa trabaho. Ano ang mga question? Ano ang mga red flags sa isang potential client? So, yung mga red flag doon, unang-una yung price nila. Check mo kung yung rate nila masyadong maganda or yung rate nila is sobrang baba. Pag sobrang baba, medyo, hindi ko sinasabing maging juicy kayo, pero nasa sa inyo yung decision kung tatanggapin nyo. Pero hanggat maaari, huwag nyo kunin yung mababa kasi magbabayad din tayo syempre ng mga taxes and compliances dito sa Pilipinas. Hindi pa pwedeng ganun, okay? And may mga kaltas din yan sa mga padalahan. So, parang doble-doble yung kaltas sa inyo hanggang sa wala nang matira sa inyo. So, kailangan limit nyo at least dun sa enough lang. So, yung next na presyo or yung rate is susunod na episode natin yon, which is yung exciting part. Pero kailangan nyo sundan from episode 1 to episode 4 hanggang sa dulo dahil ito ay naka-arrange according dun sa parang ginawan ko to na parang course outline. So, please, pakisundan. And then, syempre, ano pa ba may dadagdag ko na question dito sa episode number 4? So, dito sa mga potential clients, wala naman totally red flag asset lang doon. And syempre, yung job description pala, check nyo. Baka daming mga dagdag, tapos yun lang yung rate. So, hindi makatarungan. Wag yan tatanggapin basta-basta. Maging maingat kasi mau-overwhelm kayo mismo ang mababurnout at magde-decide na alisan yung company. Kasi, feeling nyo natutoxican kayo kasi sobrang dami, ang bibigat pala ng responsibility, tas ito lang yung gusto, tas ito pa yung gusto na lang result, so hindi makatarungan, okay? So, yun na, proceed na tayo sa episode number 5. So, sana nakatulong si episode number 4 topic sa'yo. And syempre, kung may mga comment ka pa, questions sa gusto mong sagutin ko, mag-create ako ng additional vlog. Ipagsasama ko lahat ng mga questions ninyo doon po sasagutin sa another vlog kapag meron kayo dyan mga questions. So, maglagay kayo ng mga questions dyan and then, yon. So, paki-like, paki-subscribe, and paki-share sa mga friends niyo. So, yun lang. Thank you so much. Bye!